Hello mga kamangyan! So for today ay papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng comforter. So first, ilalagay ang pink na yan na pinaka-cover. Then, lalagyan nila ng foam after with plastic cotton na i-cover pa sa kutsyon. So then, ipapasok na nila yan sa loob. Ganyan yung process nun. Then after niya na ilagay sa loob, ganyan ang magiging itsura niya. So after that, is tatahiin na siya dun sa machine. So, bago tahiin, ganyan yung ginagawa. Iniipitan yung lahat ng sulok ng comforter para smooth yung pagkakatahi. So, yan yung machine sa likod. Makikita nyo gaan tatahiin yung comforter. So, kailangan na stretch siya para matahi siya na ayos. O, diba, for the go. Nakakatawa dito sa China, makita ka na lang sa labas ng bahay niyo na may mga truck na nagluluto ng ulam, nagbebenta ng kung ano-ano. Katulad na to, nagbebenta sila ng comforter, may order na comforter, nag-aayos din sila. Diba? Nakakatawa kasi, ganun sila kasipag. So, that time, ipapasok na yung comforter para tahiin. So, merong machine dyan na, kung paano tatahiin, parang i-program na nila kung anong klaseng tahi. Tapos, dyan yung makikita. Tapos, tatahiin na siya doon. So, pag sinet mo na yun, automatic na tatahi na siya. Diba? Napaka-high-tech. So, ganyan sa China, ganyan sila kasipag. Kahit saan pupunta sila para lang magkaroon ng benta or sales. So, first time ko nakakita dito malapit sa amin. So, ngayon lang sila dumaan dito na nakita ko. Usually sa iba-iba lugar sila pupunta. So, ganun sila kasipag. Nakakatuwa lang, diba? Ganyan yung process kung paano gumawa ng mga comforter. So, hindi man siya ngayon gawa ng winter dito, sobrang lamig. Diba? So, bibili lang kami ng dinner namin, tapos nakita na namin yan. So, along the area, may makita kang bentahan ng mga damit, gulay, prutas, na fresh, galing sa farm, tapos binibenta nila dito. Tapos may nakita kaming ganyan, may nagbibenta rin ng pagkain sa kalsada, pero hindi lagi sila araw-araw nandiyan. Kung saan lang sila mapunta that time, dun mo lang sila makikita. Just like, ito nga, yung paggawaan ng comforter. Dito sa China, pag masipag at matiskarte ka, siguradong mabubuhay ka. At paganda buhay mo. Pero kung patamad-tamad ka, walang mangyayari sa'yo. Kagaya ng ginagawa nila, pag may tanim sila, or nagtatanim sila, is ibibenta nila yung mga tanim nila. May personal na kakainin ka na, may kikitain ka pa dahil dun sa mga tinanim mo. Tas yung iba, meron usually uso dito yung cart. Yung cart na mga paninda like sasakyan na sila. So para kahit saan pwede sila mag-stall or magtinda, hindi naman yung binabawal dito. Ewan pa sa ibang lugar, basta dito ay na-allowed sila magtinda kahit saan. Kasi hindi sila nakakasagabal sa... So, pwede ka rin dito magpagawa ng comforter mo, like yung comforter mo is nasira or gusto mong palitan yung cover, gumagawa din sila. So, tatalo mo na yung comforter mo, aayusin nila. Then, meron din sila mga bedsheet, punday na unan, cover, ganyan, na mamibili sa kanila. So, hindi lang sila gumagawa ng bagong comforter, nagre-refer din sila. So, ayan na yung finished product. So, after nyan is tutupiin din lalagay sa plastic ka. Napidyoan ko siya pero hindi ko pala siya na-save. Di ko ba alam? May for that nga ang person. So, ayan. Uwi na kami kasi malamig na. Baka hindi na magluluto pa kami ng dinner. So, thank you for watching. Bye-bye!